nakalagay na ang tambay ay basura at kung ano-ano pang mga Grabe naman to. Panga. So, meron na naman bagong labas na video si Pio Balbuena. This is his official response doon sa mga pakawala ni TPC. Pero sana maintindihan ni Pio na hindi naman malicious yung intentions or hindi naman gusto ni TPC na masira yung brand mo. Para lang sa simula pa lang kasi para hindi mahaba itong debunk na to. Simula pa lang sasabihin ko na sa inyo yung punto ni TPC para tapos na. Okay, and pero i-analyze ko pa rin to kasi yun naman yung gusto nyo dito sa mga ganitong klaseng content. Pio kasi naman, ba't di mo kasi itulog na lang? Di ba pwedeng matulog na lang? Sige. Pag ayan hindi kasi last time kasi parang nakainom ngayon naman wala pa rin, parang hindi pa rin, para sa akin parang cringe pa rin siya or sukot pa rin siya kasi for all intent and purposes mga lods, etong si TPC naman parang binawi niya rin yung sinabi niya dito, di ba? Ito yung round 3, di ba? Kumbaga dito sa ang punto niya rito, tinulungan ka pa rin niyang makabenta. Ayan sabi niya kung yung ang ganda nga nung pagkakasabi niya rito, sinabi niya rito na meron minsan yung mga tambay lalong-lalo na yung mga walang yung hindi yung kunyari wala kang trabaho tapos naka-idle ka lang, minsan doon ka makakakuha ng inspiration para umangat pa sa buhay. Di ba ang ganda nung sinabi niya sa'yo? Bakit hindi yan yung i-highlight mo? After all the things na sinabi ni TPC, sinabi niya lang naman doon sa isang video niya na sinabi niya na yung kung sumakses ka na sa buhay, hindi ka natambay. That's all. Pero for Pio, it's something offensive which is not true. Oh my God. Ay, game. Ikap, inuo ko. Ang tambay ay tungkol sa mga pangarap at hindi lahat ng tambay ay walang mararating. Oo nga, yun yung point niya. Pag hindi ka magtambay ka, ibig sabihin, pagka sumakses ka na sa buhay, hindi ka natambay. That's the whole point nung sinasabi ni TPC. Okay, nothing more, nothing less. Okay, tuloy. So nagalit ako kasi naka-caption sa video, weirdong brand ang Tambay Cup. Well, it's weird in the sense na kasi nga, kung successful yung negosyo mo, hindi na tambay yung tawag sa'yo. Pero, in fairness naman kay Pio, sana sinabi mo, it's a type of contrarian branding. 'Di ba? Parang Army Navy, yung isang example natin, wala namang relation sa Army at sa Navy yung mga pagkain ng Army Navy, pero yung branding lang ang nagpaiba doon. Ganon din yung Tambay Cup. It's a branding na ironic yung meaning, okay? Kumuha sila ng parang Lazy Boy production, 'di ba? Tapos ang dami nilang album na linalabas. That's all what it means, okay? Evil genius, yung mga ganun, di naman sila talagang evil pero ay my God. Dapat sana ganun mo in-explain, gets mo? Hindi yung ganito na bumabanat ka na naman tapos ending niyan, mahihila mo na naman pababa yung sarili mong brand kasi hindi mo iniintindi yung mga kritisismo sa'yo. Maiintindihan ko pa kung ang dinidebunk mo ako or yung isa, di ba? Gets ko yun Kasi we have this image na pag nagsalita kami, it's always negative. Pero if you look at the way I speak, hindi naman negative yung gusto kong ipahiwatig sa'yo. Especially si TPC. Napakalayo, okay? My God. Tapos sinabi niya na basura ang maging tambay. Basura pa rin ang tingin sa mga tambay kung literal na tambay sila ngayon sa puntong to ng buhay nila. Kasi May qualifier naman si TPC doon. Narinig mo yung qualifier niya kung wala pa kayong ginagawa sa buhay mo. So that's the qualifier of his statement. Okay, hindi niya sinabi na pagtambay ka, basura ka agad. Basura ka lang kapag tambay ka tapos wala kang ginagawa hanggang ngayon. Di ba? So may qualifier siya. Okay, tuloy. At nagpaliwanag naman siya sa matalinong paraan. Okay. May punto naman yung sinasabi mo, pero sumagi ba sa utak mo na meron pa rin maraming Pilipino na baka mahina talaga sa reading comprehension? Baka listening... Okay. Hindi, listening yata. Listening skills, listening comprehension. Kasi reading yung binabas. Lord, patawarin na po. Tuloy. Katulad ko,
mahina yung reading comprehension ko. Maraming Pilipino pa May namin. Tol, wag ka nga amin, tol. rin na hindi maiintindihan kung ano yung pinupunto mo katulad ng pinupunto ko. Na ang iniisip nila, sinabihan mong basura yung mga tambay in general. Pag walang ginagawa, may qualifier naman. Pero pag tambay na may ginagawa, hindi ka na tambay. Sumakses ka na sa buhay So, hindi ka na tambay. Gets? Sana ang in-explain mo dyan yung ironic branding mo. Dapat ganun, tol. Kasi wala pa kasing, hindi kasi na-explain ng mabuti to dito sa social media, bro. That's the point. So, skipan na natin banda rito kasi ano na yan nagngangaw-ngaw na siya dyan tungkol dun sa doon sa pang-aalipusta kuno ni TPC doon sa mga tambay. Tol, hindi yan mag-aalipusta, promise. Tulong yung brand namin sa mga buhay nila. Sumagi ba sa utak mo na mayroong mga tambay na umaasa na lang sa pagpopromote ko at sa pagko-content ko at kumukuha ng sales sa comment section? Pero dahil sa ginagawa niyong paninira, ay dumadami yung mga negative comments na mga troll armies na matagal na naming kinakaharap. Okay, so una muna, break it down muna natin yan sa tingin ko, walang troll army si TPC. Okay, kung may troll army ka na tingin mo meron ganyan, dalin mo sa NBI kasi matatrack naman nila yan kung mga fake accounts yan So may pera ka naman, gawin mo yun para protektahan yung community mo. Pero eto lang kunyari, high minds yung kinriticize ni or rich boys, 'di ba? Dalawa 'yun sa mga malalaking wag na 'yon yung kay Frank, yung MNL niya, 'di ba? So these are all brands na sikat dito sa Pilipinas. Kahit anong criticism na gawin ni TPC doon, bebenta pa rin 'yon. Bakit? Kasi malakas yung brand DNA nila. Pio, yung sayo kasi umaasa ka sa hype. At saka umaasa ka sa mga ganitong klaseng drama para ma-further yung iyong mga sombrero. Gets mo ba, tol? Iyak na ako. Talaga sakit ang kati sa utak. Ay, nako. Tuloy. Pinuntahan ko yung account mo at nakita ko na negosyante ka na rin. Nakakatuwa yun. Kasi parang naging partner ka rin ng ibang mga negosyong pinopromote mo. Pero matutuwa ka kaya kung meron ng mga troll army sa brand na pinopromote mo at sa negosyong pinopromote mo? Matutuwa ka kaya kung merong maninira sa brand at sa negosyo mo o gamit ang matalino? Baka naman kasi, alam mo kasi, open for criticism naman lahat ng pinopost dito sa internet. Akin, sa KTPC, sa lahat ng content creator. Dun sa isa, dun sa pangalawa, dun sa pangatlo, all of these people can be criticized openly dito sa internet. The point that I am trying to say here is that kung wala naman kasing kapuna-puna dun sa isang bagay, hindi yan pupunahin. Okay? Kung may libelous ka naman palang nakikita, then take actions on it. Kung kunyari, eto, isang magandang criticism dito sa Tambay Cup na to, marami siyang kamuka na ibang brand. Eto, di ba yung Stasi, naalala ko to. Eto yung isa, 'di ba? Eto yung Memphis Grizzlies, 'di ba? And so forth and so on and so forth. 'Di ba? Doon pa lang marami ng kritisismo agad doon sa Tambay Cup. So why are you crying about it na kinikriticize yung brand mo? Tingnan mo I'm pretty sure ang High Minds, I'm pretty sure ang MNL, ang Rich Boys, they also gain their criticism. Pero bakit kaya may bumibili pa rin sa kanila? What's the point, 'di ba? Or sige, wag na doon, ibang industry naman, Jollibee. Sa Jollibee, may criticism ba sa Jollibee? Meron. Kunyari yung Jolly Towel, kung naaalala niyo yung issue na 'yon, 'di ba? May criticism din doon. Pero binibili pa rin ng tao yung Jollibee. Bakit? Kasi nga it's a good product. So, regardless of what people say sa produkto mo, if you are selling a good product, then you are going to sell out immediately. Pero anong ginagawa dito sa Tambay Cup na to? Maglalabas ng limited edition na 1,200 pieces, so on and so forth. And then, ibebenta nila and then magkakaroon sila ng resale value doon sa market nila. Totoo lang, it follows the greater fool theory na tinatawag Kasi nga, because of the hype nung Tambay Cup na yon, tumataas yung value niya. If someone is
is going to believe that the value of this cap is high, then meron bibili niyan. The point here, Pio, is that if your product is really good, why not sell it in bunch? Benta mo ng maramihan. Gayahin mo yung rich boys, gayahin mo yung high minds. They don't do this type of hype, di ba? Pero kita mo si Omar B. Yaman na yung Omar B, kakabenta ng produkto niya. Bakit? Kasi inalagaan niya yung DNA nung kanyang produkto. Pag nakita mo, eto high minds to, eto rich boys to, eto MNL yan. Di ba ako, ilang beses kong kinriticize si Frank, yung may-ari ng MNL, for saying, dahil kapag sama niya kay Bugay, maraming beses na. Pero napabagsak ba yung brand niya? Hindi. Kasi bakit? Maganda pa rin yung produkto niya regardless of what he does eh. 'Di ba? Oh my God, Pio, Diyos ko po. Huwag mong isisi kay TPC kung bakit nababawasan kayo ng bumibili dyan sa produkto nyo. My God, oh. Ng pamamaraan. Matutuwa kaya kayo kung doon sa mga comments nyo at sa mga tindahan nyo na inaasahan nilang sales ay puputaktihin ng maraming mga troll armies? Kaya ko din pong magbayad ng troll armies. Walang Sino naman? Si TPC magbabayad ng troll army? My God, may gulay. May gulay talaga. Pero hindi ko yun ginagawa dahil wala yun sa prinsipyo at pagkatao. O yan, di ba? Bintang na yun eh. O sige, skipan natin ng konti dito. Sa matalinong paraan na ginagawa mo. Ibabalik ko ulit yung tanong. Okay, sige. Paano kung sa mga negosyo nyo mangyari yung ginagawa nyo sa amin? Hindi yun mangyayari sa ibang negosyo na pinopromote ni TPC. Bibigyan kita ng isang example kasi nabili na rin ako, na-try ko na yun. Nagbebenta yan ng bagnet, di ba? Minsan gusto kong chumitsa ng bagnet eh. Nagbenta siya ng bagnet. Sa tingin mo ba pag ginawa mo sa bagnet niya, hindi na makakabenta? Hindi. Bakit? Kasi masarap yung bagnet eh. Kahit trash talkin mo hanggang bukas yung bagnet ni TPC, makakabenta pa rin yun. Ganun lang. O sabihin mong hindi masarap, pero meron pa rin mga tao na bibili nun at titikim nun. Di ba? O, dun sa bagnet, pengi ako. 3. Hindi, joke lang. Ay, nang buraot pa. O, tuloy. Yung kinakaharap naming pressure, yung kinakaharap naming stress. Pero sa kabilang banda, ayos lang lahat yun sa akin. Bakit? Kasi sabi ko nga, kung ang kapalit, may natutulungan, ayos na lang din yun. Pero pag sila na yung apektado, minsan, may mga bagay na hindi dapat tayo pinapalampas. Kasi ganito yung nangyayari ngayon. Because of the content creators like myself and other people, yung isa, yung pangalawa, so lahat sila ay nakaka-apekto dun sa sales niya. And then namimim yung nagbebenta ng legitimate na tambay cap. Kasi marami siyang resellers eh, 'di ba? AHODL sila, hodl sila ng mga tambay cap para pag sumut yung presyo doon nila idadump doon sa mga mabebentahan nila. Kaso because of the negative publicity, it's affecting sales. Sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit nagsasalita yung CEO mismo ng tambay. It's affecting the general sales of the resellers. The problem is, kapag hindi niya nasolusyonan ni PU yun, mahihirapan na siyang magbenta kada tambay release niya. Diba? So, ngayon, kailangan niya magsalita. Ang problema kasi, Pio, it's not really the content creator's fault. If your product is good, regardless kahit sinong magsalita dyan, TPC, ako, or any other content creator doing this type of content, walang effect yun. Gets? Patawarin ka talaga. Tuloy. Kahit maliit na bagay. Pero kapag sila na yung apektado at wala silang boses dahil hindi naman ganun karami yung mga followers ng ibang resellers namin, kailangan kong tumayo at ipaliwanag sa inyo kung ano yung tambay na meron kami. Okay. At yun ay tungkol sa mga pangarap. Bakit ba lagi yan yung sinasabi mo? Gandahan nyo na lang kasi yung produkto. Ganun lang naman yun eh. 'Di ba? Gandahan nyo as in yung parang kalidad ng rich boys or ng high minds, 'di ba? Wala naman silang ganyang drama eh. Kayo mga pangarap, mga rich boys kayo, mga pangarap namin. Walang ganun eh. Okay, wag na yung local, yung international naman, bench. Kailan ka ba naging ganyan? Kailan ba nagagarang ganyang litanya ang bench? Alam nyo, yung pangarap. Wala naman eh, di ba? Hindi yung tambay na pinupunto mo.
Pero wala na. Yun na yung iniisip ng mga tao. Dahil lang yun doon sa mga kagagawan ninyong paninira sa brand na binuo ko. Sa kabilang Kasalanan pa pala ni TPC. Pero in fairness talaga kay TPC, nagsalita naman siya dito na ng positibo sa'yo, di ba? Pero bakit ganon, Pio? It's still... ayoko pa rin mang-apak ng tao. Dahil hindi yan yung purpose at goal. Kaya ako nandito sa loob ng internet. Ang gusto namin ay magpasaya at makatulong sa mga taong walang oportunidad. At pagdating naman dun sa mga nagsasabi, Oo nga, pero still, you are still open for criticism tungkol dun sa tambay. Alam mo, ang isang naging problema ng tambay was the designs. Actually, if you look at yung video ni TPC, hindi niya nga tinouch yan eh. Kasi yan yung unang inintay ko kung anong sasabihin niya dun eh. Mga pre, sabi niya, Boss TPC, sa tingin ko, nanggagaya. At hindi lang to dahil sa allegation na nanggagaya siya ng design sa tingin. Ano yan, 5 seconds niya lang sinabi yan. Pero ang sinabi niya, yung more on the philosophical side nung tambay na kung hindi ka na tambay pag sumakses ka na, which ang rebat doon, napakasimple, contrarian branding kasi siya. Kaso ikaw, ang rebat mo, hindi, pangarap eh. Putang ina ng video talaga. Sumakses na nga eh, pangarap. Ay, oh. nahirap na nga yung mga tambay, kinukuhanan ko pa ng pera at binibentahan ko pa ng mahal. Alam ng mga resellers na tinutulungan namin na yung Tambay Cup ay may pre-order system at alam din nila na kapag ka nagbayad sa kanila, yun lamang ang kukunin nila. At kung kukuha man sila ng stock sa amin, ay Ayun yung system nila. That's not the point there, Pio. The point there is that are you sure na doon sa SRP mo is actually accurate to the quality of the product? Isa yun kasi sa point ni TPC dito. Na dito na ang hirap kasi mag-explain eh. Kasi nga, nahihirapan na yung mga resellers mong magbenta. So, ang point doon, kung nahihirapan na sila magbenta, quality ba talaga yung produkto? So, yun yung kino-question. Okay, tuloy lang natin. ay yung kaya lang nila na maibenta. At ang bumibili ng Tambay Cups ay yung may mga kaya lang bumili. Konti lang ang nire-release naming quantity ng Tambay Cup sa ibang versions kaya tumataas ang resale value nito. Yan. Yung fake scarcity na yan eh. Alam mo Pio, ang problema, ayan yung sa tingin kong yung business model na yan. Tingin ko it will run its course. Yung hype market na ganyan, it will run its course kasi marami nang nangungol out. Kung ako sa'yo, tol, gayahin mo na lang si High Minds at saka si tawag dito si Rich Boys. Tingnan natin kung kaya mong sumabay sa ganong klaseng market na ang pagandahan talaga ng design at saka pa-originalan. Okay. Tingin ko yun yung totoong way para maging international recognized ka. Hindi dahil sa pirma ko. Yung pirma ko ay parte lang ng kasiyahan namin at kapag nakikita Pero sinasabi mo rin, Pio, na kapag may pirma mo, mataas yung value. Ikaw na. Kasi matagal ko na siyang pinasinusundan mga Lods eh. Oh my God. nakita kami ng mga resellers at mga buyers mismo nila nagre-request na pirmahan ko to. Yung dito na. pasensya. Pakanan. Saludo pa rin sa lahat ng mga tambay na nangangarap at nagsisipag araw-araw para maabot lahat ng pangarap nila sa buhay. Saludo lalo sa mga dating tambay na naabot na ang lahat ng mga pangarap nila sa buhay. So, hindi na sila tambay. Yun yung point ni... I don't know. Dito na tayo. Ang tambay na merong ito. Ang tambay na merong kami. Sa lahat ng mga tambay, saludo lalo sa mga dating tambay na naabot na ang lahat ng mga Ito, pangarap ending niya nila sa buhay. Ako po si Pio Balbuena. Hindi Pio Abueva. Yung tangang nagpa-picture, Pio Abueva eh. Bobo, putang ina. At ito ang tambay na merong kami. Ayan. Good night. Ayun lang. Sana nagustuhan yung presentation ko. Pio, hindi siya galit sa'yo. So, seryoso. Napakinggan ko siya eh. Hindi siya parang yung mga nagagalit sa akin. Hindi talaga. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga Lods.